Tapos na nga ba ang digmaan laban sa Iran? At naging matagumpay ba ito? Susuriin natin ang tanong na ito. Samahan ninyo ako sa isang kapanapanabik na talakayan, kasama si Teniente Colonel Jonathan Conricos, Senior Fellow ng FDD at dating tagapagsalita ng IDF. Tanong ito ng lahat at pag-uusapan natin ngayon sa True East. Jonathan, mabuti at nandito ka ulit. Shalom, Don. Masaya akong narito. Ilang oras lang ang lumipas. Sinabi ni Pangulong Trump na malaki na ang progreso para sa isang kumpleto at pinal na kasunduan sa Iran para tapusin ang sigalot na ito. Gusto kitang tanungin. Sa tingin ko, ito rin iniisip ng lahat. Tapos na ba ito? Ang maikling sagot ay sa palagi ko hindi pa. Dahil sa tingin ko, may malalim na hindi pagkakaunawaan ang ating mga kaalyadong Amerikano sa kaisipan. Kung ano ang ibig sabihin ng Shiite resistance, kung ano talaga ang likas ng rehimen ng Iran, at kung ano ang kinakailangan para talagang mapaluhod sila, at kung posible ba talaga yon. At sa tingin ko, marami ring tamang ginawa ang mga Amerikano. Sa tingin ko, naging tutok talaga ang administrasyon ni Trump sa pagsasabi sa mga Iranian at sa rehiyon na hindi magkakaroon ng mga sandatang nuclear ang Iran. Napaka-consistent talaga ang Pangulo tungkol dyan. Nagpatupad ang US ng epektibong hakbang pang-ekonomiya at militar laban sa rehimen ng Iran at talagang nasasaktan sila. Pero sa pananaw ko, mahaba-haba pa ang lalakbayin mula sa pagdurusa at presyur na ipinapataw ng mga Amerikano sa Iran. Habang tayo nag-uusap, mula sa epektibong economic blockade hanggang sa tuluyang pagtatapos nito. At para tuluyang mapilit ang mga Iranian na, gaya ng sinabi ni Pangulong Trump, alam mo na, sumuko o aminin na sumusuko sila at tanggapin ang mga kondisyon na itinakda ni Pangulong Trump. Kailangan nilang gawin ito, ibig sabihin, walang pagpapayaman ng uranium sa Iran at isuko ng tuluyan ang kanilang programa ng mga sandatang nuklear. Para madala ang rehimeng Iranian sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko, kailangan pa ng mas matinding pasakit, pressure at pag-ipit. Dahil ang rehimeng Iranian ay may, masasabi ko, mas mataas na antas ng pagtitiis sa pagdurusa. Karaniwan, hindi nila iniintindi ang mangyayari sa bansa, sibilyan, at ang pangmatagalang epekto nito. At dahil din ang pagkatalo at pagkapanalo sa kulturang Shiite ay iba kumpara sa kung paano natin ng mga Amerikano, Israeli at mga taga-kanluran tinitingnan ang pagkapanalo at pagkatalo. Paano naman? Para sa kanila sa kasaysayang konteksto bilang Shiite laban sa ibang bahagi ng Islam at ibang relihiyon. Ang pagkatalo, isang malinaw na pagkatalong militar, ay maaari talagang makita bilang pansamantalang kabiguan o kahit isang tagumpay. At kung titingnan mo ang kasaysayan ng mga Shiite, lalo na ang kasaysayan ng mga Iranian na Shiite, makikita mo na maraming mga pangyayari sa kasaysayan kung saan talagang natalo ang mga Shiite sa labanan. Pero tinuturing nila itong tagumpay. At gumawa sila ng mga kwento ng tagumpay na kalaunan ay naging bahagi ng kanilang isipan at ng kanilang pangkalahatang pananaw sa buhay bilang isang mahalagang pangyayari ng tagumpay. Kahit na kung susuriin mo ito sa pananaw ng militar at ng matinong lohika, ito ay talagang isang pagkatalo. At sa tingin ko mahalagang kaalaman yon. Maraming papuri para sa mga ginawa ng mga Amerikano sa ngayon. Sa tingin ko pinagpala tayo na nabubuhay tayo sa panahong ito. Makita ang Amerikanong presidente na gawin ang hindi nagawa ng mga naunang presidente. Na magkaroon ng pamumuno, kakayahang magpanatili ng pressure, at gawin ang kinakailangan para maiwasan ang banta sa hinaharap sa US, sa rehiyon, at syempre sa Israel. Pero ang nakikita natin sa tingin ko ay may kaunting hindi pagkakaintindihan kung ano talaga ang layunin ng kabilang panig, kung ano ang nagpapakilos sa kanila, at kung ano ang kailangang gawin para talagang mapapirma sila sa kasunduang kailangan. Marami ang magsasabing walang saysay ito kahit si Pangulong Trump. Ilang araw lang ang nakalipas. Ay nagsabing walang kasunduan kung may enriched uranium sa Iran. Tulad ng alam natin, may enriched uranium pa rin sa Iran na bahagi ng nuclear program nila. Sasabihin nilang ginagawa niya ito dahil sa midterm elections o dahil, gaya ng may nagsabi sa akin, wala siyang lakas ng loob ituloy ito. May iba pa ba siyang plano bukod sa umatras? Ano talaga ang estratehiya niya ngayon?
Sa tingin ko, ang ginagawa ni Pangulong Trump ay epektibong bumibili ng oras. Sa usaping lokal, sa merkado, sa presyo ng langis, at sa pandaigdigang presyon. Epektibong bumibili siya ng oras, binibigyan niya ang sarili niya ng mas maraming panahon para mas maramdaman ng rehimeng Iranian ang bigat ng mga ekonomikong parusa at pressure militar. Sa tingin ko, yun talaga ang tungkol dito, ang iparating na may progreso, iparating na ang mga Iranian ay talagang nasa direktang negosasyon, sila ay lumalambot at handa ng makipagkasundo. Pero sa labas, sa Twitter, ang mga Iranian ay matitigas. Maraming machismo, maraming matitigas na salita, maraming yabang. Pero makikita mo na ang kanilang mga kilos ay hindi talaga tugma sa kanilang mga sinasabi, na malayo sila sa sinasabi nilang kaya nilang gawin. Mas kaunti ang kanilang nagawa. Kaya ang tingin ko, ginagawa ng Pangulo ay naglalagay ng pressure sa lahat ng aspeto, gamit ang militar at ekonomiya, mga economic sanctions, at ang operasyong freedom na kasalukuyang isinasagawa. Iyan ang pressure. Hindi pinapahintulutang mapuntahan ang mga pantalan ng Iran. Iyan ang pressure. At ang katotohanan na alam ng mga Iranian na kapag pinalala pa nilang sitwasyon, siguradong matindi ang aabuti nilang parusa. Kung palalalain nila at atakihin ang mga barko ng Amerika o gagawa ng mas mabigat kaysa sa pag-atake sa UAE, gaya ng ipinakita nilang kaya nila. Pero nasa isang napakasensitibong sitwasyon sila dito. At sa tingin ko, ang gusto ng Pangulo ay bumili ng oras para mas magkaroon ng epekto ang mga hakbang laban sa rehimen at para sa huli ay makipagkasundo sila. At oo, alam mo, napunta na tayo sa gantong sitwasyon dati. Ikaw at ako, napag-usapan na natin ang JCPOA maraming taon nang nakalipas. Sa tingin ko, pareho nating naiintindihan kung gaano kapalpak ang kasunduang yon. Bakit ito palpak? Maraming dahilan. Pero ang pangunahing dahilan ay binigyan nito ang rehimeng Iranian ng legal na paraan para makagawa ng bomba. Binigyan sila nito ng access sa pera, tinanggal ang mga sanction, binigyan din sila ng access sa teknolohiya. Binigyan sila nito ng oras na kailangan nila para makagawa o makabili ng marami 10,000 ballistic missiles. Magkakaroon sana sila ng oras para itugma ang mga missile at nuclear warheads. At mabibigyan sana sila nito ng kakayahan na sa huli ay legal na kumawala at magkaroon ng enriched material sa sapat na mataas na antas na maaari nilang gawing sandata at gawing nuclear bomb sa pagtatapos ng kasunduan. Walang sinuman ang makakapagsabi na wala sa legal na karapatan ang mga Iranian na gawin yon. Yan ang JCPOA, kaya depektibo ito. Kaya naman maraming Israeli at Amerikano ang nagsabi na hindi ito magandang kasunduan. Ganon din ang mga Saudi at marami pang ibang bansa at dinala ng UAE si Trump. Sa tingin ko, nung nagpunta si Netanyahu sa Kongreso at nagsalita sa mundo, doon tumibay ang relasyon niya kay Trump hanggang ngayon. Sa tingin ko, nakita yun ni Trump at sinabi niya, tingnan mo, may isang tao sa buong mundo na humaharap sa Amerika mula sa isang pamahalaang hindi kaalyado ng Israel at ipinaglalaban ito. Nang hindi ito nangyari, sa palagay ko, lalo pang na-motivate si Trump. Sa tingin ko dapat nating bigyan ng kredito si Pangulong Trump sa pagiging consistent niya sa isyu ng Iran. Mula noon hanggang ngayon, malinaw at paulit-ulit sinasabi ito ni Pangulong Trump. Una, mula sa kanyang unang termino bilang Pangulo, habang nangangampanya at nang maupo siya sa pwesto, naging sobrang linaw niya. At nakakalungkot lang na ang rehimeng Iranian, ang IRGC, nagkamali sila ng akala na ang Pangulong ito ay katulad ng iba na puro salita lang, na tipong, oo, hindi pwedeng magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Maraming pang-ulo na ang nagsabi nito noon pero walang ginawa. Si Pangulong Trump ay naging consistent at malinaw dito. At sa tingin ko, pwede sanang naiwasan ang sitwasyon natin ngayon. Maraming pagdurusa sana ang naiwasan ng mga Iranian at maraming buhay ang nasagip kung nakinig lang sila at naintindihan na hindi na sila makakalusot sa parehong pananakot at parehong estilo ng negosasyon. Sa totoo lang, magaling talaga silang gumamit ng negosasyon. Meron silang mga bihasang negosyador. Meron silang grupo ng masasabi kong world class na mga negosyador na bihasa, may karanasan, tuso, alam ang kanilang ginagawa. At ginagamit nila ang diplomasya at mga delay sa abot ng kanilang makakaya. At nagawa nila ito ng napakahusay.
Ngayon, nakatagpo sila ng pangulo na iba ang tugon sa pressure na pang-ekonomiya, pang-politika at mula sa media. Lumalaban siya at kayang tiisin ang pressure at siya ay consistent, isang bagay na di pa nila naranasan. Kaya medyo magulo ang sistema ng Iran ngayon. Magulo dahil kinakaharap nila ang isang kalaban na ibang asal kumpara sa nakasanayan nila at dahil nabunyag na sila. Naipakita na ang kahinaan ng kanilang militar. Lumabas na rin ang kahinaan nila sa politika. Nabunyag na rin ang kanilang korupsyon at maling pamamahala sa mga yaman ng Iran tulad ng tubig, kuryente, langis at infrastruktura. Lahat ng ito ay lantad na at nakikita ng lahat. Pero marahil ang pinaka-nakakahiya ay kung gaano kalalim silang tinamaan ng US at Israel. Alam mo, napapaisip tuloy ako. Pinag-uusapan natin ang mga negosasyon. Nandyan si Abbas Araghchi na siyang namumuno sa kanilang mga negosasyon. At may malaking tanong dyan. Kapag tumawag si Pangulong Trump sa Iran, sino ang sumasagot? Sabi ng iba, si Abbas Araghchi. Ang iba naman si Muchaba, anak ni Khamenei. Sino ba matapos natin silang bigyan ng ganitong dagok? Ano na ang nangyayari sa Iran ngayon? Lalo na sa pamunuan, bago pa ang tungkol sa mga tao ng Iran. May ideya ba tayo kung sino ang mga may hawak ng kapangyarihan at sino talaga ang sumasagot sa telepono? Sa palagay ko, kailangan nating mag-ingat sa pagsusuri dahil mahirap malaman ang totoong nangyayari sa Iran. Malakas ang fog of war o kalituhan sa sitwasyon. Hindi pa tiyak kung sino ang namumuno, kung sino ang una at pangalawa. Hindi pa ito malinaw. Pero masasabi ko na karamihan sa mga nakikita natin pagdating sa mga desisyon at kilos ng Iran ay nagbibigay sa atin ng ideya o nagpapaniwala sa atin na ang namumuno ay ang hardliner na paksyon at na ang talagang namumuno ay ang IRGC at ilang general nito. Gumagamit sila ng sarili nilang chain of command na hiwalay sa lahat ng iba pa. Sila ang gumagawa ng desisyon kung sino ang papatamaan ng missile at kung ano ang gagawin. Kung papatamaan ang mga internasyonal na barkong pangkargamento, ang UAE, mga pasilidad ng langis sa UAE, o mga barkong Amerikano. Sila ang gumagawa ng desisyon. Isang bihirang sulyap sa tila kaguluhan sa sistema ng Iran ay nang mag-tweet si Pezeshkian, ang Pangulo ng Iran, ng kanyang pagkadismaya sa katotohanang tinamaan ng Iran ang UAE. Sabi niya, alam mo, hindi kami yon at hindi namin gustong gawin ito. At hindi ito ang unang beses na ang pangalawa o ang lalaking sinasabing pangalawa sa kapangyarihan. May pinuno ng estado ang kataas-taasang leader na si Mujtaba Bahamina, anak ni sino? Hindi natin alam ng eksakto kung gaano siya ka-epektibo, anong klaseng kontrol talaga ang meron siya sa mga nangyayari. May mga ulat na hindi ko mapatunayan na siya ay, alam mo, na lubos na nakahiwalay, na siya ay talagang kontrolado ng IRGC. Ginagamit lang nila ang katungkulan at kapangyarihan ng kanyang posisyon para ipatupad ang pulisyang tingin nilang tama. Iyan ang inibabaw na pagsusuri sa karamihan ng mga grupong napakinggan ko. Pero nandyan si Pezeshkian na maaring kumatawan sa ibang uri ng patakaran ng Iran. Siguro mas katamtaman. Ang katamtaman ay talaga namang nakakatawang salita. At dapat tayong palaging, sa tingin ko, maging maingat kapag ginagamit natin anumang anyo ng salitang katamtaman pagdating sa isang opisyal na autoridad sa Iran. Sila ay bahagi ng rehimen na pumapatay sa mga Iranian, umaapi sa mamamayang Iranian, nagpopundo ng terorismo at lumilikha ng kaguluhan sa buong gitnang silangan. Kaya kapag pinag-uusapan ni Pezeshkian ang pagiging katamtaman, hindi ako agad naniniwala. Pero sa pinakaubod ng usapan, tinitingnan natin ang isang sistema na tila magulo sa mas mataas na antas ng estratehiya kung ano ang dapat gawin at kung paano ito uusad mula rito. Gayunpaman, kapag tinitingnan ko ang ginagawa nila sa militar, nakikita ko maayos ang kanilang sistema. Nakikita ko na may nagbibigay ng mga utos malamang sa Tehran at ang mga utos ay isinasagawa sa larangan ng labanan sa Hormuz o sa iba pang mga lugar. Nakikita ko na may mga utos na ibinibigay, mga misil na pinaputok, mga drone na pinapalipad. Para mangyari yon, kailangan mong magkaroon ng gumaganang sistema ng pagkolekta ng intel, kailangan mong magkaroon ng komunikasyon, kailangan mong magkaroon ng lohistika, at kailangan mong magkaroon ng mga puwersang kayang isagawa ang mga utos. Nananatili pa rin yon. Kaya kapag sinasabi ng mga Amerikano at ilang politiko ng Israel na may ganap na kaguluhan sa Iran, hindi talaga yon tama. Mayroong gumaganang sistemang militar na umiiral.
Medyo humina at nabawasan ng lakas kumpara sa dati, pero gumagana pa rin ito. Oo, parang larawan ito kapag natapakan mo ang isang punso ng langgam at bigla mga durog ang gitna. Tapos makikita mong nagsipagkalat ang mga langgam sa iba't ibang direksyon. Parang sinadya ang nangyari sa Iran. Ibig sabihin, nung sentralisado pa sila, sa loob lang ng ilang minuto ay pinabagsak ng Israel at US ang ubod na yon. Ngayon, kanya-kanya na sila at mas mahirap na silang pigilan. Kaya ang tanong ko, kung may mga commander ng IRGC na nagbibigay ng utos, mga general sa kahabaan ng Hormuz, ang kailangan ng nila ay mga armas na malamang ay naipon na nila para bantaan ang pinakamalalaking shipping lane sa buong mundo. Oh. Kaya kung magkakaroon ng muling labanan, ano sa tingin mo ang magiging estrateya ng Estados Unidos para tugunan yon? Na isang napakahirap, desentralisado, at medyo autonomong banta na maaring na pwedeng magparalisa sa buong mundo. Oh, magandang tanong na yan. Sa palagay ko, yan talaga ang gustong marinig ng mga manonood. Ano ang susunod? Kung babalik tayo sa labanan at subukan ng mga Iranian na palayain ang sarili nila mula sa pressure ng Amerika sa pamamagitan ng pagtaas ng tensyon militar, posible ring gumamit sila ng lakas militar. Tinukoy nila ang sa tingin ko ay pinakahinang bahagi, ang UAE, at inatake ang mga rekurso ng langis sa Fujairah at iba pang lugar. Naipagtatanggol naman ng maayos ng UAE ang sarili nito pero gayunpaman may pinsala pa rin. Kung susubukan ng mga Iranian na palalain pa yon, malamang ay magkakaroon ng tugon mula sa Amerika. Kung titingnan ang mapa na hiniling kong ilabas, maari mo bang ipaliwanag kung saang bahagi ng Hormuz at paano ito gagana kung may US forces? Oo, ibig kong sabihin, May mga puwersa tayo ng US kahit sa labas ng mapang ito, pero ang nakikita natin ay ang kanlurang bahagi na nasa kanang bahagi talaga ng mapa dito, kung saan nakalagay ang UAE, sa itaas lang nun. Iyan ang dulo ng kipot ng Hormuz. At syempre, nandun din talaga ang sentro ng karamihan sa oil at gas infrastructure sa rehiyon. Syempre, Qatar, UAE at Saudi Arabia, Kuwait, at hindi nakakulay. Narito ang mga pasilidad ng langis ng Iran sa isla ng Hajj na nasa hilagang bahagi ng Persian Gulf o Arab Gulf. Kaya ang nakikita natin dito ay ang kasalukuyang infrastruktura ng langis at gas na malamang ay magiging target. Malamang na tatargetin ito ng mga Iranian. Makikita natin ang kakayahan ng mga Iranian dito kung ano ang meron sila noon bago ang digmaan at kung ano ang meron sila ngayon. Kaya inatake na nila ang mga infrastruktura ng langis at gas sa buong gitnang silangan. Inatake rin nila ang mga infrastruktura ng sibilyan sa Israel. Sinubukan nilang tirahin ang langis, gas at kuryente sa Israel. Tinamaan din nila ang infrastrukturang militar. tinaman nila ang pipeline, tama? May pipeline sila na medyo gumagana. Oo, gumagana pa ito ngayon. Sa alam ko, tinamaan ito mga 3.5 o 4 na linggo nang nakalipas. Sa pagkakaalam ko, naayos na ito kahit papaano para makadaloy ulit. At lahat ng nakikita natin dito, pati na rin ang karagdagang infrastruktura na may kinalaman sa langis at gas, mga refinery, mga imbakan, at lahat ng iba pang bahagi ng napakasensitibo at napakamahal na infrastruktura na umiiral. Malamang target ito ng mga Iranian at dapat nating isipin na marami na silang impormasyon. Hindi ito sorpresang misyon dahil matagal na silang naghanda. At sigurado akong karamihan sa mga bagay na ito ay nasa target list na ng mga Iranian. Kaya malamang, sa tingin ko, napakalaki ng posibilidad na ito ang puntiryahin ng mga Iranian. Ang tanong ay, magagawa ba nilang utusan ang mga Houthi na gamitin talaga ang pangalawang doomsday tool na meron sila na siyang huling natitira sa kanila at yon ay ang subukang isara ang trapikong pandagat sa Bab el-Mandeb Strait na nag-uugnay sa Yemen at sa Horn of Africa, Somalia, Eritrea at sa lugar na iyon. Magiging interesante yon na makita dahil hanggang ngayon sa mga dahilan na hindi ko pa rin alam at pati na rin ng karamihan masasabi ko ay nagpasya silang wag gawin o hindi nila nagawang gawin ito. At iyan ang malaking tanong, kung magagawa ba nila yon sa hinaharap o hindi. Kung magawa nila yon, malaking banta ito sa pandaigdigang pagpapadala at magdadagdag ng pressure sa pag-export ng langis. Masasabi ko na sa anumang kaso, ang dami ng trapiko sa dagat ay nabawasan ng malaki sa lugar ng Bab el-Mandeb at sa Suez Canal bilang resulta nito.
Karamihan dito ay umiikot na lang sa Africa para sa kaligtasan. Mahalaga pa rin yun, kaya tinatamaan din ang langis at gas. Pangalawa, sinusubukang isara ang kipot ng Bab al-Mandeb at malamang sinusubukang magdulot ng pinsala sa mas maliliit at mahihinang estado sa Gulpo. Inasahan kong susubukan din nilang atakihin ang Israel kahit di pa sila nagtatagumpay. Buti na lang para sa mga Iranian. Kaunti lang ang naipapakita nila sa kanilang mga pagsisikap sa kabila ng napakaraming drone at missile na kanilang pinapaputok. At bilang tugon doon, maaring magdesisyon ang US at Israel na sa unang pagkakataon, huwag nang magpigil dahil parehong lumalaban ang dalawang bansa nang may pagpipigil bilang bahagi ng kanilang pulisya at desisyon. Ano ang magiging itsura niyan, Jonathan? Hindi ba't hindi bababa sa 16,000 na mga munisyon ang inihulog sa Iran? Para sa marami, hindi ito halata. Tiyak sa paningin ng mundo sa labas. Pero ano nga ba ang magiging itsura nito? Ibig ko sabihin, hanggang ngayon, mga wastong target ng militar lamang na eksklusibong pang-militar ang tinamaan. Kaya wala pang mga target na may dalawang gamit o kakaunti lang ang mga target na may dalawang gamit ang tinamaan. Halos lahat ng enerhiya, transportasyon, komunikasyon, tubig at infrastruktura ng kalsada ng Iran ay hindi pa nagagalaw. Iyan ay ayon sa pulisya, ayon sa desisyon, dahil ang layunin dito ay siyempre bigyan ng magandang kinabukasan ang mga tao ng Iran. At ang pagsira sa kanilang infrastruktura ay magpapahirap sa mga tao ng Iran na makaahon, mabawi ang kanilang bansa at magkaroon ng masaganang kinabukasan. Iyon marahil ang dahilan kaya hindi ito ginawa agad ng US at Israel. Malamang magbabago na yun ngayon at sa tingin ko maraming infrastruktura na nagsisilbi sa IRGC na sumusuporta sa lohistika ng IRGC. Iyan ay bahagi ng command at control, lohistika, supply o anumang ibang pagsisikap na nagpapadali sa mga hakbang ng Iran sa pakikidigma. Tatargetin ang mga ito. Isa pa at nabanggit mo na ito kanina, ang pamunuan ng IRGC. Sa tingin ko, hindi na ito ikagugulat ng kahit sino. Kung pinapanood nila ang pamunuan ng IRGC, tingin ko hindi lang nila ito mapapansin dahil pinag-uusapan natin. Pero magkakaroon ng malalaking pagsisikap mula sa lahat ng kasaling partido, CIA, Mossad, hukbong panghimpapawid ng Israel, American Air Force para targetin sila. At para alisin ang ikatlong henerasyon ng pamunuan ng Iran. Sa loob ng wala pang 2 o 3 buwan at magiging mahalaga yon at nagpapatuloy na yan. Sa tingin ko, siguradong may matinding trabaho ng Intel na ginagawa ngayon habang tayo nag-uusap. Ang US at Israel ay nagmamadaling magkaroon ng sapat na kaalaman sa sitwasyon at umaasang maulit nila ito na may tiyak na antas ng tagumpay. Ang unang salbo ng digmaan kung saan si Khamenei at humigit kumulang 40 iba pang nakatataas na lider ng Iran ay napatay. Kaya mga leader, infrastruktura at syempre ang Strait of Hormuz, masasabi kong hiwalay yon dahil hindi lang yon maaring limitahan sa isang aerial campaign. Yon eh. Isang puwersa na kailangang pinagsama-sama sa himpapawid. Lupa, dagat, at syempre electronic warfare, spectrum, at syempre malawakang intelihensya. Iyan ay operasyong militar na kayang gawin ng CENTCOM na matagal na nilang inihanda ang sarili para rito. Mayroon silang intelihensya. Alam nila ang dapat gawin pero kailangan ito ng utos mula sa Pangulo at ng isang taong mag-uutos na buksan ang Strait of Hormuz at tiyaking wala nang kakayahan ang mga Iranian na hadlangan muli ang pandaigdigang trapiko. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ng kahandaang harapin ng Amerika ang posibleng mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng mga kaswalti na syempre umaasa tayong lahat na magiging kaunti at hindi gaanong mahalaga. Pero kapag tiningnan mo ito mula sa pananaw ng militar, ang pagbubukas ng Strait of Hormuz gamit ang puwersang militar ay isang misyon na malamang ay magiging mahirap. Ayon sa mga pagtatayang aking naunawaan, aabutin ng ilang linggo bago ito matapos. Ngunit tulad ng ibang misyon dito, may kakayahan ng Amerika sa lakas militar, intelihensya at lohistika para gawin ito. Sila na lang ang magpapasya kung gagawin nila ito o hindi. Ngayong linggo, kahit paulit-ulit, bago pa man sinabi ni Pangulong Trump na may malaking pag-usad sa kasunduan, sinabi rin niya sa Truth Social na aabutin ng 3 linggo kung magbabalik ang labanan.
Kasabay nito, nagbigay ng pahayag ang kalihim ng digmaan, si Pete Hegseth, na nagsasabing, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko eksaktong kinukwento. Pero ang ibig sabihin ay, hindi na kailangan ng US na magpadala ng mga puwersang panlupa para makuha ang Hormuz. Kaya, muli, maaring puro palabas lang ito at mas marami pang, alam mo na, pagsubok na guluhin ang sitwasyon para makahuli ng isda. Anong palagay mo dito? Kasi parang, gaya ng sinabi mo, kung walang tugong militar, hindi mo talaga malalaman kung ano ang nangyayari. Sa pagkaintindi ko, malaking hamon sa militar ang Strait of Hormuz at magandang pwesto ng mga Iranian doon. Naganda sila ng mga infrastruktura sa loob ng mabundok na lugar sa baybayin na malapit sa Strait of Hormuz. Meron silang epektibong mga posisyon ng pagpapaputok doon, mga missile launcher na inilibing at itinago sa mga kuweba na may mga bukana na milya-milya ang layo at mahirap matukoy. Sa pananaw ko bilang militar, ito ay misyong mga ngailangan ng sundalo sa lupa. Mangailangan ito ng mga special forces, rangers, marines, o anumang puwersa na kayang lumapag mula sa himpapawid o dumaong mula sa dagat upang sakupin ang mga mahahalagang lugar. Hindi ko iniisip na ito ay isang misyon na kayang gawin mula lang sa himpapawid or sa dagat kung talagang gusto ng US na magkaroon ng mataas na antas ng kasiguraduhan na hindi magagawang tamaan ng mga Iranian ang alinmang sasakyang pandagat sa reyon na malamang ay susubukan nilang gawin. Dahil para tunay na maging bukas ang mga kipot, kailangan itong maging sapat na ligtas. Hindi lang para makadaan ang sasakyang pandigma na may electronic warfare system at jammers, kundi pati para sa hindi armadong, mabagal at dambuhalang barkong kargamento. Dapat ding maramdaman ng mga insurer na ligtas ito. Iyan ang magiging pamantayan. Kung gusto mo talagang buksan ito gamit ang puwersa, kailangan ng matinding pagsisikap. Pero may kakayahan ang US gawin yon. Sa tingin ko, hindi nila ito gagawin mag-isa. Kung gagawin nila ito, sa tingin ko sasali ang Israel sa electronic warfare, airstrikes, intel gathering at iba pang kakayahan at suporta. Kaya si Pete Hegseth, ang kalihim ng digmaan, ay muling tinanong ngayong linggo kung magkatugma ang layunin ng US at Israel. Hindi ko rin alam kung siya talagang nagtatanong dahil alam nilang maglalabas ng pampublikong pahayag ang US na paparating. Ayon kay Pete Hegseth, maaring magkaiba ng kaunti ang layunin ng Israel at US, pero iisa lang ang may kontrol. Sa tingin ko may dalawang mahalagang punto rito. Una, baka bahagyang magkaiba ang kanilang mga layunin. Pangalawa, malinaw na iisa lang ang humahawak ng manibela, kahit sa pananaw nila. Hindi ako sigurado kung sang-ayon ng Israel sa pangmatagalan, baka panandalian lang. Nararamdaman mo ba na may magkaibang layunin dito? Medyo kinakabahan na rin ba ang Israel? Matagal ko na yung sinasabi. Sa tingin ko, malaki ang nakataya para sa amin dito. Ang mga Amerikano, alam mo na, may mga issues sa estratehikong postura at pagpapakita ng puwersa. Para sa kanila, ito ay kompetisyon sa kapangyarihan laban sa China at pagpapakita ng dominasyon sa rehiyon, pamilihan ng langis, akses sa yaman at iba pa. Para sa Israel, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Ito ang kakayahan ng Israel na manatiling umiiral, ipagtanggol ang sarili at bigyan ng mga mamamayan nito ng pagkakataong mamuhay ng normal at ligtas. Kaya syempre may ibang pananaw dito at syempre kung ano ang sapat para sa US pagdating sa resulta ay maaring hindi tugma sa inaasam ng Israel. Sa tingin ko, inaasam natin bilang bansa na matagal nang nakakaranas ng agresyon mula sa Iran. Maging ito man ay direktang agresyon ng Iran, Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad, mga Houthi, mga proxy ng Iran sa Iraq o sa Syria o lahat ng nabanggit na pinagsama-sama. Ang pananaw natin, alisin na ang rehiming ito dahil sa dami ng mali nitong nagawa. Isa itong malaking sanhi ng kaguluhan sa reyon. Ito ay isang bagay na may malinaw na focus at opisyal na layunin. At yon ay wasakin ang estado ng Israel. Kaya sa tingin ko may agwat dito sa pagitan ng gustong gawin ng Israel sa huli. At yon ay pabagsakin ang rehiming ito. At para maalis sa Israel, sa atin at sa rehiyon, ang pinakamalaking salik ng kaguluhan at banta, ang rehimen ng Iran. Samantalang ang US ay marahil kayang mabuhay na may umiiral na rehimen, bagamat pinahina, napasuko, at walang kakayahang nuclear. Napilitan ng rehimen na makipagnegosasyon, pumirma, at sabihing hindi na ito magpapayaman ng uranium at isusuko nito ang pinayamang materyal.
na marahil ay sapat na para masabi ng mga Amerikano, sige, natapos na ang misyon. At magagawa nila ito na may matibay na katwiran para rito. Sa tingin ko, walang duda sa Israel o sa rehiyon kung sino ang may kapangyarihan. Sa tingin ko, malinaw na si Pangulong Trump ang may kapangyarihan. Maraming mga bagay na nangyari na hindi ayon sa kagustuhan ng Israel. Sa palagay ko, gusto ng Israel na iba ang nangyari. Pero mayroong hierarkiya sa usaping ito at ang US ang nangunguna. Ang US ang pandaigdigang superpower. At ang mga nagsasabing ang mas maliit ang kumokontrol sa mas malakas ay hindi nauunawaan ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng US at Israel. At marami ako may bibigay na halimbawa kung paano napipilitang magtimpi at limitahan ng Israel ang kanilang mga operasyong militar at presyon laban sa kanilang mga kaaway dahil may ibang prioridad ang US. Pinatigil ang Israel bago nila tuluyang tapusin ang Hamas. Pinayuhan ang Israel na huwag ituloy ang pag-atake sa Hezbollah sa Lebanon kahit halos matalo na ang kalaban. Bagsak na sila pero di pa tuluyang tapos. Kapag bagsak na ang kaaway, yun ang tamang oras para ituloy ang pagpwersa. Ngunit sinabihan ng Israel na huwag gawin ito. Kaya sa tingin ko, malinaw kung nasaan na ang sitwasyon na yon. Tara, pag-usapan natin ang Lebanon, lalo na tungkol sa Hezbollah at Israel na parang magkakaharangan sa hangganan. Sa ngayon, kontrolado ng Israel ang mahahalagang posisyon sa Lebanon na tanaw ang Hezbollah. Pero umaangkop ang Hezbollah. May matinding digmaan ng mga drone na nangyayari ngayon. Sa kasamaang palad, nawawalan ng mga sundalo ang Israel. Bawat sundalo ay mahalaga, hindi naman sa napakarami, salamat sa Diyos, pero tinatamaan pa rin tayo. Saan tayo nakapwesto ngayon? Maari mo ba kaming bigyan ng kabuong larawan kung nasaan tayo sa Lebanon ngayon? Kaya ang ginawa ng IDF at para sa akin parang pamilyar ito. Naalala ko noong nakikipaglaban ako sa Timog Lebanon bilang isang batang sundalo na nakaposisyon sa lumang kuta ng mga Crusader sa Beaufort Castle sa tapat lang ng Ilog Litani, malapit sa lugar ng Nabatea at Arnoun. Kaya ang nakikita natin ay parang halos kaparehong linya na tinatawag sa karaniwang salita bilang Yellow Line, na isang pagpapuwesto sa unahan ng mga tropang Israeli ilang kilometro ang layo mula sa hangganan. Medyo mas malaki ang lugar na ito kaysa sa hawak ng Israel, mula 1,900 at 82 hanggang 2,000. Medyo mas malaki sa ilang partikular na bahagi. Ito ay nasa kabila ng Ilog Litani at may ilang bahagi na hindi kasama nun pero kasama na ngayon. Sa tingin ko, mahalaga kung ano ang ginagawa ng tropang Israeli doon. Hindi ito katulad ng ginagawa ng Israel noong huling bahagi ng dekada 90 kung saan ang mga tropang Israeli ay nakapuwesto lang sa mga nakatigil na kuta at karaniwang naghihintay lang ng mga pag-atake at basta. Sinusubukang magsilbing panangga sa pagitan ng mga komunidad ng Israel at kung nasaan ang Hezbollah. Ang ginagagawa ng Israel ngayon ay aktwal na binabago ang anyo ng lupa, ang tanawin, at ginagawa nitong napakahirap para sa Hezbollah na magamit ang anumang bagay sa lugar na iyon laban sa mga sibilyang Israeli sa hinaharap. Paano nila ginagawa yon? Sa pamamagitan ng pagbakla, sa pamamagitan ng pagbuwag, sa mga infrastruktura na nakita natin mismo na ginagamit ng Hezbollah laban sa Israel. Ang tinutukoy ko ay mga bahay na sa hindi sanay o walang alam, ay mistulang ordinaryong bahay ng sibilyan. Merong buong mga baryo, mga Shiite na baryo sa timog ng Lebanon. Ashaib sa kalurang bahagi, El Khayyam sa silangang bahagi, at marami pang iba. Lahat ng lugar sa paligid ng Mitullah, Ilades at Khalaya, at marami pang ibang lugar na mukhang mga sibilyang baryo pero mga kuta pala ng Hezbollah, kung saan halos bawat bahay ay ginagamit ng Hezbollah. Maaring mangalap ng impormasyon, magsagawa ng operasyon, magpaputok sa Israel, maglagay ng mandirigma sa lupa o lagusan o pagsamahin ang mga ito. Kaya ngayon, nililinis ng Israel ang mga lugar na iyon bilang bahagi ng susunod na taktikal na hakbang. Kung may pagkakataon ang mga manonood na makapunta sa Israel at makita ang hilagang hangganan, hinihikayat ko silang gawin ito dahil nagbabago na ang tanawin doon. Nababago ito para sa ikabubuti mula sa pananaw ng seguridad ng mga Israeli.
Magkakaroon na ng mas permanenteng buffer zone kahit umatras na ang puwersa ng Israel para mahirapan ang Hezbollah gamitin ang mga pasilidad ng sibilyang Lebanese sa pag-atake sa Israel. Mahalaga yon pero sa tactical na antas lang. Hindi yon isang estratehikong tagumpay dahil ang Hezbollah ay may mga sandata na siyempre kayang tumamalampas sa ilang kilometrong lawak ng buffer zone. At ang nakikita natin ay isang uri ng, alam mo, na napakaluwag na tigil putukan na nasa papel lang, opisyal na yung araw. May tigil putukan ang Lebanon at Israel. Sa totoo, 2 oras na mula ng huling tumunog ang mga sirena sa hilagang Israel. At tuloy-tuloy ang mga alarma at mga pag-ataking paparating, mga drone, rocket at misil mula sa Hezbollah. Gaya ng nabanggit ko, nagsasagawa rin ng operasyon ang IDF. Wala pang malalaking hakbang. Hindi tayo umatake sa Lebanon o Bekaa Valley. Hindi pinapahintulutan ng Amerika na atakihin ang pinakasensitibong mga target ng Hezbollah. At kung ano meron tayo sa Beirut at iba pang mga lugar. Oo. At ang meron tayo ay isang sitwasyon kung saan, alam mo, may mabuting hangarin, may magagandang intensyon mula sa panig ng Lebanese at ng Israeli. Pero ang totoo, walang sinuman na nagdi-disarma sa Hezbollah. Hindi ito ginagawa ng gobyerno ng Lebanon. Pinag-uusapan lang nila pero wala tayong nakikitang aksyon. At ang Israel ay pinipigilan na gamitin pa ang kanilang mga kakayahang militar. Ngayon, para maging tapat at malinaw, ako mula sa pananaw ng militar, hindi ko iniisip na makatwiran na maniwala na kayang tanggalin ng IDF ang armas ng Hezbollah, buwagin ang Hezbollah, o talunin ito sa militar sa kasalukuyang sitwasyon. Iyon ay isang gawain na maaring tumagal ng mga taon at mangailangan ng maraming resources na hindi ako sigurado kung doon magpo-focus ang Israel sa ngayon. Ang tingin ko naman na posible at dapat gawin ay ang isang pinagsamang estratehiya kung saan ang US, ang pamahalaan ng Lebanon, Israel at marahil ilang iba pang mga bansa sa rehiyon tulad ng UAE, marahil ang mga Saudi at baka pati na rin ang mga Syrian ay magsanib puwersa at mag-focus sa pagpapahina ng cancerous na selula sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah at pahinain ito gamit ang mga paraang militar, pressure mula sa Israel at ilang pressure mula sa Lebanon. Limitado ang kanilang kakayahan para gawin yon. Pero ang madaling targeting doon ay ang ekonomikong infrastruktura ng Hezbollah. May sarili silang sistema, isang hiwalay na sistemang pinansyal sa Lebanon na bukod pa sa sistemang pinansyal ng Lebanon. Tinutulungan nito ang mga taga-suporta ng Hezbollah at mga Shiite sa Timog at iba pang lugar. Mayroon silang espesyal na bangko, Card Al-Hassan, at ilang iba pang institusyong pinansyal. Mayroon silang mga gasolinahan, mayroon silang mga supermarket. Bakit hindi pa natamaan, Jonathan? May ilan na doon ang tinamaan. Ibig kong sabihin, tinatarget ng IDF ang mga imbakan ng pera at ginto sa Dahya. Ginawa namin yon sa simula ng digmaan nung buhay pa si Hassan Asaleh. Naalala ko pa nga na inilatala pa namin yon, parang alam mo na isang paghahanap ng ginto kung saan ipinaalam ng IDF sa mga tao sa Dahya, kung sa ilalim ng aling mga gusali, eksaktong itinatago ng Hezbollah ang kanilang ginto at pera. At alam mo na, gusto namin makita kung ano ang mangyayari at kung ilang tao ang susubok na pumunta ron at kunin yon. Pero ang Lebanese Gold Rush. Ang Lebanese Gold Rush, ang El Dorado. Pero hindi pa sapat na tinamaan sa aspetong pang-ekonomiya ang infrastruktura. At may pisikal na pinsala dito, pero andyan pa rin ang infrastruktura. At sa tingin ko, ito ang isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng Israel, ng Estado ng Lebanon at ng US para pahinain ang kakayahan ng Hezbollah na patuloy na makuha ang suporta ng populasyon, pahinain ang kakayahan nilang magbayad ng sweldo sa kanilang mga mandirigma, at pahinain ang kakayahan nilang magkaroon ng hiwalay at protektadong network. Nagbibigay sila ng gasolina, gas, serbisyong medikal, paaralan at pera sa mga tao, kaya nananatiling tapat at patuloy ang suporta nila sa Hezbollah. Kailangang pahinain yon at kailangan itong maging isang matiisin at pangmatagalang paraan na maglalagay ng presyon mula sa lahat ng direksyon. Sa layuning tuluyang pahinain ang Hezbollah,
hanggang sa punto na ang sandatahang lakas ng Lebanon, ang pamahalaan ng Lebanon, ay makakapasok at magagawa ang kinakailangan nilang gawin na siyang tanggalan ng armas ang Hezbollah. Nang hindi lalampas ang mga kaswalti sa hangganang kaya nilang harapin na sa tingin ko ay hindi naman ganon kataas. Dapat itong gawing maliit at madaling pamahalaan. Paano ito magagawa? Sa pamamagitan ng malakihang pagpapahina sa Hezbollah bago pa man. Naniniwala akong posible yon. Sa tingin ko, makatotohanang layunin iyon na kayang subukan ng Estado ng Israel, Estado ng Lebanon sa tulong ng US at ng ilan pang karagdagang katuwang na makamit. Sa palagay ko, malaki ang magiging benepisyo ng Israel at Lebanon rito. Sana makita natin yon. Pero ang problema, alam mo, ang mga teroristang organisasyon at mga rehimen ng terror, mas pangmatagalan ang pananaw nila. Pangmatagalan silang mag-isip at magplano. Hindi sila nababahala sa mga siklo ng eleksyon, kasikatan at approval ratings. Pangmatagalan silang mag-isip. At ang kailangan natin gawin sa panig natin, tayong mga mabubuti, ay mag-isip din ng pangmatagalan at ayusin ang ating mga prioridad. Kung lalayo tayo ng kaunti at titingnan ang Lebanon, Israel at ang rehiyon, na yon ay isang magandang pagkakataon para talagang buwagin ang pinakamalaki at pinakamahalagang proxy ng Iran na kailanman ay itinayo. Ang rehimen ng Iran ay nasa pinakamahina nitong kalagayan. Ang Hezbollah ay nasa pinakamahina rin nitong kalagayan. Na yon ang tamang panahon. Malamang hindi na magkakaroon ng mas mainam na pagkakataon ang pamahalaan ng Lebanon para kontrolin ang bansa nila. May natatangi silang tulong mula sa US, Israel, posibleng Emirati at iba pang gustong tumulong. Kailangan lang nilang samantalahin ito. Ang punong ministro at ang ministro ng Depensa, Israel Katz, ay naging napakalinaw na sisikapin nilang alisin ang banta sa lalong madaling matapos ito. Ngayon, alam ko mula sa iyo na mahirap ito kung walang supply mula US. Malamang na hindi na tayo magkakaroon ng isang presidente ng US. O mahirap isipin na magkakaroon ng presidente ng US na mas pabor sa Israel kaysa kay Pangulong Trump. Ngayon, sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga Amerikano na mahalaga ang Iran. Hindi ako sigurado kung makukumbinsi natin silang mahalaga ang Lebanon. Baka mapadalhan nila ng supply ang Israel. Pero Israel, hindi mo ba naiisip na kaya ng Israel kung gagamitin nila ang buong lakas at handang magbayad? Kaya nating itulak ang Hezbollah sa sutulan, tamaan ang pinansyal na institusyon, gasolinahan at alisin ang kanilang kita. At itulak silang sapat para makialam ang gobyerno ng Lebanon. Oo, kung pabersong militar ang pag-uusapan, hindi. Sa tingin ko, kayang magdulot ng malaking pinsala ng Israel. Sa tingin ko, kayang atakihin ng Israel ang Hezbollah ng matindi. Kaya nitong magdulot ng malaking pinsala sa mga kumander ng Hezbollah at sa estruktura ng organisasyon nito. Makapatayin na tayo ng ilang bibo. Ang ating matatapang na mandirigma, IDF, at hukbong panghimpapawid ng Israel sa lupa sa malapit ang labanan sa mga lagusan at sa iba pang paraan ay naging napaka-epektibo na laban sa Hezbollah na talaga namang kahanga-hanga. Pero para sa akin, ang mga tagumpay sa militar ay may hangganan lang. At ang Hezbollah, hanggat may suporta ito mula sa populasyong Shiite, hanggat may estruktura at infrastruktura itong napapahintulot, umiral bilang estado sa loob ng estado. Magagawa nilang, alam mo na, magsalita ng mahinahon at alam mo na, maging mas maingat, hindi masyadong lantad. Maghihintay sila na humina ang presyon at pagkatapos ay maaari silang muling lumitaw. At iyon, alam mo na, ay isang bagay na nakita na natin na ginagawa ng mga teroristang organisasyon noon. Magaling talaga ang mga teroristang organisasyon sa pagliit o pantatago. Kapag gumaganda ang sitwasyon, muli silang lumalawak, kumukuha ng mas maraming tao at lumilitaw na nagtagumpay, sinasabing sinubukan ng makapangyarihang bansang ito. Talunin kami, pero heto kami ngayon. Magandang panawagan yan para sa pagre-recruit at kailangan niyang mapigilan. Kaya sa isip ko, kailangan komprehensibo ang presyon. Militar, ekonomiko, politikal, panlipunan, iyan ang tamang paraan. At sa tingin ko, makakakita pa tayo ng labanan-laban sa Hezbollah sa mga susunod pang buwan. Siguro hindi sa antas ng tindi na gusto natin, pero sa tingin ko, makikita pa rin natin ang patuloy na mga pagsisikap. Sa tingin ko, mas magiging malaya ang pagkilos ng Israel dito, base sa pananaw ng mundo at Amerika. Kasi ang Lebanon, hindi tulad ng Iran, ay hindi nakakaapekto sa pandaigdigang presyo ng langis
o hindi talaga nito maapektuhan kung magkano ang binabayaran ng mga Amerikano sa gasolina. At dahil dito, sa tingin ko, mas magkakaroon ng kakayahan ang Israel na gawin yon. Sa tingin ko, alam ng mga Europeo, Arabo sa rehiyon at marami pa kung ano ang Hezbollah at gaano sila masama para sa Lebanon at rehiyon. Dahil dito, magkakaroon ng kagustuhan o kahit papano, mas kaunting panghihimasok sa Israel sa aktwal na pagtulong na matapos ang trabaho. Isa sa pinakamabilis magbago sa digmaan natin at ng Lebanon ay ang paggamit ng mga drone sa labanan na nakita nating umusad sa iba't ibang yugto. Parang mula iPhone 1 hanggang iPhone 10 sa napakaikling panahon. Ngayon, pinag-uusapan na ang fiber optic drones. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin, Jonathan, ang naging pag-unlad ng paggamit natin ng mga drone, kung bakit natin ito kinailangan, kung bakit ngayon ay naririnig natin ang tungkol sa paggamit ng fiber optic ng mga drone mula sa magkabilang panig, at kung bakit napakadelikado ng mga ito? Ang dami talagang nangyayari at napakaraming pag-unlad, mga technological na pag-unlad sa paggamit at aplikasyon ng teknolohiyang civilian at pang-gaming sa mga sitwasyong militar. Maraming nangyari sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Parehong panig ay talagang gumamit ng teknolohiya at naging malikhain sa paglalapat nito para sa layuning militar. Mas magaling, mabilis at epektibo itong nagawa ng mga Ukrainian kaysa sa mga Russian. Sa tingin ko, kahit maliit ang puwersa nila, nagamit nila ang impluensya laban sa mga Russian. At syempre, anuman ang mangyari sa isang labanan ay kadalasang inoobserbahan, kinukopya o pinapahusay pa sa iba pang mga labanan. Kaya ang nakikita nating nangyayari ay ginagamit ng Israel at Hezbollah ang mga bagong kasangkapan na abot kaya, mabilis, pwedeng paramihin at epektibo sa labanan. Bilang isang sandata, alam mo, may napakahalagang psikolohikal na aspeto ang mga drone na ito. Dahil talagang napaparamdam nito sa isang tao sa lupa, maging siya man ay sundalo ng IDF o terorista ng Hezbollah na siya ay nangangganib. Nagiging mulat siya na maaaring siya maging target anumang oras na nasa labas, lantad sa langit, o sakay ng mahina o hindi protektadong sasakyan. At yon, alam mo, mahirap mapunta sa ganoong kalagayang pangkaisipan. Ang nakikita natin pagdating sa teknolohiya ay itong mga drone na gumagamit ng cyber optics bilang paraan ng pagkontrol sa kanila na halos imposible ng i-jam, harangin o pakialaman. Pwede mo bang ipaliwanag yon? Ibig sabihin, ang normal na drone, may malit akong controller at ang DJI ko ay lilipad pataas at palayo. Kaya iyon ay nakabase sa radyo. Radyo yon. Radyo yon. At gumagana ang radyo. At ang mga alon ng radyo ay maaring maharang at talagang nahaharang. At ang ganitong drone ay maaring, alam mo na, madaling makontrol at pabagsakin sa lupa. At hindi na ito banta. At kahit ang Hezbollah ay may teknolohiya na para magharang at sa isang antas, Di kasing advanced gaya ng Israel at ibang bansa. Pero oo, may kakayahan din sila. Ang fiber optics ay napakanipis, halos kasinlaki ng hibla ng buhok. Pero mas matibay at kaunti lang, mas makapal kaysa buhok sa diameter. Iyon ay nasa isang maliit na pod sa ilalim ng drone, napakagaan at nakaayos sa paraang basta na lang ito inilalabas mula sa drone. Ito ang nag-uugnay sa controller at drone habang nasa ere ito. parang spool ng sinulid, halos saranggola, na may nakataling tali. Isang tali na nakakabit dito na nagpapadala ng impormasyon ng sobrang bilis sa parang hindi mo ito kayang pakialaman mula sa labas. Hindi ito mga alon ng radyo. At para maapektuhan ito, kailangan mo talagang putulin ito na napakahirap gawin habang ito ay lumilipad. Ang mga drone na ito ay napakaleksi, napakabilis at kayang lumipad sa mataas na altitude. Ibig kong sabihin, hindi sila mga strategic na drone, pero kaya mong paliparin ang mga ito ng medyo mataas sa lupa at sa napakasikip na mga lugar, napakadaling imanyobra at mabilis mag-respond. At kung ang mga operator ay may kasanayan at training, kaya mong tamaan ang mga mabilis gumalaw na target, dalawang terorista na nakaupo sa motorsiklo, umaandar ng mabilis at sumusubok tumakas. Tatargetin sila kapag lantad sila at nakita natin na matagumpay itong nagawa ng IDF, ilang araw lang ang nakalipas.
Sa kasamaang palad, ginamit ng Hezbollah ang ganitong drone laban sa mga sundalong Israeli na nagliligtas ng sugatan at sinubukang tamaan ang isang helikopter. Nakita natin silang umatake sa mga tangke ng Merkava, mga jeep at iba pang infrastruktura, pati na rin sa mga lugar kung saan naroroon ang mga sundalong Israeli sa loob ng mga bahay. Lahat ng iyon ay nangyayari. Kaya isa itong sandata na hindi na bago sa amin. Matagal na namin itong sinusubaybayan. Ang sinumang may alam sa mga usaping militar ay nakita at kinikilala ang lumalaking kahalagahan ng mga pinapatakbong. Sasakyan, mapa himpapawid, dagat o ilalim ng lupa. Talagang malakas ang trend na ito. At ang nakikita natin ngayon ay parehong panig ay ginagamit ito ng medyo epektibo. Epektibong ginagamit ng Israel ang mga drone sa ilalim ng lupa para linisin ang mga infrastrukturang nasa ilalim ng lupa ng Hamas at Hezbollah at maghanap ng mga booby trap. Bago kami magpadala ng aso o sundalong Israeli, sinisiyasat muna namin ito ng mabuti gamit ang mga drone. Nagagamit din namin ang mga ito para mapatumba ang mga terorista. Maraming video na lumabas tungkol dito. Magandang makita kapag gumagamit ang IDF ng bagong teknolohiya at naipapakita ito sa labanan. Sa kasamang palad, nakita nating nagagamit ng Hezbollah ng epektibo ang mga sandatang yon. At sa tingin ko, ito ay isang bagay na patuloy nating makikita na lalala hanggang sa isa sa mga panig, ang hula ko ay Israel, ay makahanap ng technological na solusyon na magpapawalang bisa sa kakayahan ng kabilang panig na gamitin ang sandatang iyon. Ganyan palagi ang siklo. Lagi mong makikita ang kompetisyon sa pagitan ng umaatake at nagtatanggol, sa pagitan ng warhead at ng defensive armor. Ngayon, gusto kong maglakbay tayo mula Hilaga, pababa sa timog, papuntang Gaza. Ilang buwan na ring napatigil ang Israel sa panibagong dilaw na linya sa Gaza Strip. Pareho nating kilalang mabuti ang Gaza. Mas kilala mong Lebanon kaysa sa karamihan ng kakilala ko. Ang tropang Israeli ay nasa dilaw na linya sa Gaza at may lupon para sa kapayapaan na itinayo ni Pangulong Trump. Hindi ko alam kung sino ang namumuno ngayon. May teknika na pinuno ang lupon para sa kapayapaan bukod sa popular na pinuno. Pero narinig namin pati sa dokumento na leak kaninang umaga sa Times of Israel na nagsabi nun. Sinabi ng pinuno ng lupon para sa kapayapaan na kung hindi papayag ang Hamas na magbaba ng armas sa lalong madaling panahon, ayon sa ulat na ito, hindi niya magagawang sabihin sa Israel na patuloy na pigilan ang pagsasagawa ng opensiba laban sa Hamas. Pwede mo bang ilarawan kung nasaan tayo ngayon sa Gaza at ano ang posibleng mangyari kung hindi magbaba ng armas ang Hamas? Kaya ang resolusyon ng Security Council sa tingin ko ay 2,803 kung hindi ako nagkakamali, na siyang opisyal na international na bersyon ng Trump Peace Plan, 20 puntos. Partikular, unang punto ay gawing demilitarisado ang Gaza Strip at alisin ang radikalisasyon. Iyan ang dapat unang gawin. Ang ibig sabihin ng demilitarisado, aalisan ng armas ang Hamas. Ibababa nila ang kanilang mga armas at isusuko nila ang kontrol sa Gaza Strip. Nandun pa rin tayo. Sobrang saya ako na nakauwi na ang ating mga bihag. Habang buhay akong magpapasalamat sa personal na pakikialam ng Pangulo, ng kanyang negotiation team, at sa katotohanan na gawa nilang maisa katuparan ang himalang ito na maibalik ang lahat ng ating mga bihag sa kanilang mga tahanan, mga buhay, at pati na rin ang mga pinaslang. Sa unang pagkakataon mula 2014, wala ng Israeli sa Gaza Strip. Isang pambihirang tagumpay yon na habang buhay naming aalalahanin bilang mga Hudyo at pasasalamatan si Pangulong Trump at ang kanyang team. Iyan ay isang malaking tagumpay. Pero bukod doon, kapag tiningnan natin ang aktual na kalagayan, mayroon tayong Trump Plan na sa papel talagang maganda. Alam mo, sa tingin ko, ito ay isang bagay na kayang tanggapin ng Israel. Magiging maganda para sa mga tao sa Gaza at magiging maganda rin para sa buong reyon. May ilalagay nito sila sa ibang landas, ibang direksyon ng kasaganaan at magandang kinabukasan. Pero ang kondisyon at lahat ng ito ay nakasalalay sa pagdidisarma ng Hamas. At ang pinuno ng lupon ng kapayapaan si Nikolai Mladinov, isang batikang diplomat at politiko, ay narito noon sa kanyang dating tungkulin bilang espesyal na tagapag-ugnay ng UN. Isang bihirang halimbawa ng isang opisyal na itinalaga ng UN na talagang iginagalang ng magkabilang panig ng Israel at ang mga Arabo at kinikilala bilang epektibo. Ito ay taong nakakaintindi at nakakaunawa sa dinamika ng rehiyon.
At sa tingin ko, kung sinabi niya yon na hindi pa natin naririnig na sinabi niya, pero kung talagang sinabi niya yon, sa palagay ko ay isa itong napakalinaw na pagsusuri. Malinaw na hanggat may armas ang Hamas, walang mangyayaring pag-usad. Walang maglilinis ng mga guho, walang rekonstruksyon, walang alternatibong pabahay. Walang mabuting mangyayari hanggat inaapi pa rin ng Hamas ang natitirang bahagi ng Gaza Strip at mga residente nito. Kaya iyon ang pangunahing kondisyon. Lahat ay nakasalalay dito. At maganda na nailalantad na yan ngayon dahil maraming tao, alam mo, akala nila mga kalahating taon na ang nakalipas o nung nagkaroon ng kasunduan, medyo mahigit pa ron, na ayos na tayo. Ngayon, may kapayapaan na at naresolba ang sigalot. Pero sa kasamaang palad, hindi ganun kabilis. Nasa simula pa rin tayo. Malinaw na sinabi ng Hamas noong nakaraang linggo, opisyal nilang inihayag na pinag-isipan nila at hindi sila magdidisarma. Mananatili kaming may kontrol sa Gaza Strip at ang kahinatnan nito para sa atin, para sa mga tao sa Gaza, ay pagdurusa. Iniwan nito ang Gaza Strip sa okupasyon ng Hamas at sa napakasamang kalagayang makatao. At sinuman na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga tao doon, dapat nilang ituon ang kanilang lakas sa isang bagay at isang bagay lamang. Tanggalin ang Hamas. Sa sandaling mangyari yon, magkakaroon ng posibilidad ng sunod-sunod na positibong mga pangyayari para sa Gaza na mawala ang radikalisasyon at magkaroon ng ibang uri ng pamahalaan. Para maisagawa ang rekonstruksyon, para sa pagsasanay sa hanapbuhay, para sa ibang sistema ng edukasyon, para matanggal ang UNRWA sa Gaza at mapalayas, at pagkatapos ay maipatupad ang ibang sistema ng edukasyon. Para ang mga taga-Gaza ay magpokus sa kanilang kinabukasan at pag-unlad, at hindi ang pagsira sa Israel bilang pangunahing layunin sa buhay. Maraming positibong bagay ang mangyayari. Hindi mangyayari ang mga ito kung hindi madidisarmahan ang Hamas. Diyan tayo ngayon. Ang mga tropang Israeli ay nakadeploy sa Gaza Strip, tinatanggal ang bawat patong bawat lagusan. Na ginugol ng Hamas ang napakaraming taon at napakaraming dayuhang tulong na ibinigay sa Gaza Strip sa pagtatayo ng mga pasilidad militar na araw-araw namang binubuwag ng mga tropang Israeli. Pero sa kasamaang palad, pesimistiko ang pangkalahatang konklusyon. Kung ang Hamas ay hindi handang magdisarma at walang pumipilit sa kanila, babalik lang sa simula ang Gaza Strip. Big sabihin mapipilit ang gawin ito ng Israel. Napakataas na posibilidad na mangyari yon. Jonathan, salamat. Palaging parang isang paglalakbay kapag kasama ka. Parang sumasakay tayo sa isang panghimpapawid na pangmatyag at lumilipad papuntang Iran. Lumilipad tayo sa Hormuz, pabalik Lebanon at Gaza. Galing mo sa pag-intindi ng gitnang silangan. Gusto ko lang sabihin sa mga manonood bilang kinatawan at tagapagsalita ng Estado ng Israel, Jonathan, malaking biyaya ang iyong linaw para sa mga Hudyo. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat pa rin. At palagi ka namin kipilitin na bumalik sa tigil putukan hanggat kaya namin. Hindi na kailangang pilitin. Masaya ako sa bawat pagkakataon. At sa tingin ko, mahusay ang ginagawa ng JNS sa pagbibigay ng impormasyon sa mga taong gustong maintindihan ang mga komplikasyon, ang maganda, ang masama, at ang pangit mula sa Israel. Hindi pinapalamutian ang anumang ginagawa ng Israel o ng IDF, kundi talagang binibigyan ng mas malalim na pag-unawa sa mga realidad na kadalasan ay ipinagkakait sa mga tumatangkilik sa mass media sa kanluran. Kung mass media lang ang pinapakinggan mo, magiging mali ang pagkakaintindi mo sa totoong nangyayari sa lugar. Kahit Iran, Gaza, Lebanon, Judea at Samaria o politika sa Israel, mali pa rin ang intindi mo. Minumungkahi ko sa mga tao na laging kumuha ng impormasyon wala sa iba't ibang mapagkukunan gaya ng JNS TV at iba pa para mas malinaw ang pananaw sa tunay na nangyayari. At lagi ako natutuwa sa pagkakataong makapunta rito. Salamat. Doug, salamat, kaibigan ko.